نبي- نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So Waalaikumsalam mga warahmatullahi. kapatid, nandito na naman tayo sa pangalawang gabi natin ah, ng pagpapahayag tungkol sa nalalapit na buwan ng Ramadan. So ngayon ay alhamdulillah, sa muli yung dua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na paabutin niya tayo sa buwan ng Ramadan. Allah mabalig na Ramadan. Allah mabalig na Ramadan. So ngayon mga kapatid, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga maling gawain bago sumapit or sa loob mismo ng Ramadan. No? Yung mga ginagawa ng mga tao na dapat hindi ito gagawin. No? So, bago sumapit ang buwan ng Ramadan, meron lamang iilan sa mga gawain na hindi ka nais-nais. No? Katulad, halimbawa, sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. No? Mag-ayuno kayo kapag ka nakita ninyo. Anong tinutukoy dito na nakita? Ang buwan ng Ramadan. At tapusin ninyo ang inyong pag-aayuno kapag ka nakita ninyo. Anong makikita dito? Ito naman ay buwan na sumunod sa Ramadan. Ito ay Shawwal. Fa in ghumma alaykum, kapag ka ito ay malabo sa inyo o hindi ninyo nakita, no? Dahil sa makapal na ulap, fa'uddu 30. No? Ibig sabihin, kumpletuhin ninyo yung 30 days ng Shaaban. O di kaya, kapag hindi nyo nakita, pagka tapos ng Ramadan, no, halimbawa sa 29, kumpletuhin nyo ng 30 days yung Ramadan. Kasi ang Ramadan or buwan sa Islamic calendar, 29 or 30 days lamang. Ngayon, ano ba ang mga maling gawain ng mga tao dito? No? May mga tao na para bagang meron silang sariling buwan. Kung kailan gusto nila na ibig sabihin palilitawin ang buwan, no? So meron silang ibig sabihin kakayahan sila mismo, no? So hindi sila sumusunod sa karamihan. So minsan may nauuna sa kanila ng isang araw o dalawang araw. Ganon din sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, mayroong nauuna at mayroong nadidelay sa kanila. So dapat sana ang titingnan natin kung yung mga nakakarami, lalong-lalo na yung mufti ng isang lugar. No? Halimbawa sa atin sa Pilipinas, no, meron tayong mufti sa barn na tinatawag. So ang barn, ito ay naghihintay din, no, ng kumbaga pagkakaisa ng lahat. No? Tinatanong muna kung nakita mo dun sa Manila, nakita mo dun sa Zamboanga, nakita mo ganito, ganito, no? Bago nila i-declare na ibig sabihin mag-uumpisa na ang Ramadan or matatapos na ang Ramadan. Ganun pa man, meron din sa mga tao na ayaw sumunod. Uulitin ko mga kapatid, ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga maling gawain ng mga tao bago sumapit ang buwan ng Ramadan or pag-aayos sa buwan ng Ramadan. Kaya katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mag-ayuno kayo kapag nakita ninyo. Ano yung tinutukoy dito na nakita? Yung buwan ng Ramadan, buwan sa buwan ng Ramadan. Wa aftiru li ru'yati. Ibig sabihin, ah, kapag nakita niyo naman ang buwan ng Shawwal, ay tapusin ninyo ang inyong pag-aayuno. Maging ito man ay 29 or 30 days. Ngunit, ganun pa man mga kapatid, meron sa mga Muslim, no, na ayaw sumunod sa karamihan, no? Katulad halimbawa sa atin sa Mindanao, no, sa Pilipinas,
meron tayong mufti doon sa Mindanao, no, sa BARM, no? Kung ibig sabihin, siya ang nagbibigay hudyat na mag-aayuno na or ititigil na natin ang pag-aayuno sa pamamagitan ng pag-sight ng moon or ng buwan. No? Sila yung merong katungkulan na magbibigay sa atin ng hudyat na tayo ay mag-uumpisa at matatapos ng ating pag-aayuno. Ngunit ganun pa man, meron sa mga tao na sadyang matitigas ang ulo, no? Ayaw sumunod. Meron sila ay ang mga tao na to sila yaong sumusuway. Hindi lamang sumusuway sa mufti ng isang lugar, kundi sumusuway sila sa Allah at saka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So, minsan, mag-uumpisa na ang buwan ng Ramadan, sila ay hindi pa dahil meron silang hinihintay na kanilang mga mufti na magsasabi ng kung kailan sila uumpisa ng pag-aayuno. Ganun din, hinihintay din nila ang kanilang mufti kapag sila ay magtatapos na. Minsan sa buong mundo, no, makikita mo na hindi pa dapat tapusin ang Ramadan, meron ka na makikita ng mga tao na binibreak na nila ang kanilang fast. Nagsasala na sila ng Salatul Eid. No? Ito po ay malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagsuway sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano mangyayari sa ating alaikum salam Sheikh Omar Rasul? Ano mangyayari sa ating mga gawain kapag tayo ay gumawa ng ibada na hindi tayo sumusunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul. Sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, anumang gawain na hindi natin ibig sabihin ibinabase or hindi natin sinusunod ang mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan natin mga kapatid, pagod at hirap lamang ang matatamo natin dito sa pagsasagawa nito. Dahil napag-usapan natin na nakarang gabi na uh, ang pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga mabubuting gawa, ang ating ibada, ay nakabase sa dalawang kondisyon. Una, yung al-ikhlasun niyah, no? Yung busilak ang iyong puso, tapat ang iyong puso na ginagawa mo ang isang pagsamba dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa ay mutaba'a, ibig sabihin pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anumang gawain na hindi nababatay sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gawain na ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So iwasan natin mga kapatid na susunod doon sa mga tao na yun na matitigas ang ulo. No? Doon tayo sa nakakarami na ibig sabihin doon sa jamaah. No? Yung mufti mismo magsasabi sa atin na mag-uumpisa tayo, wag nating hintayin. No? Minsan may mga tao na nagde-declare na ng pag-uumpisa ng Ramadan sa Pilipinas ay hindi pa sila sumusunod dahil hihintayin pa nila ang tawag dito, pronouncement ng Saudi Arabia. Magkakaiba ang lugar natin. At saka merong pagitan, no? 5 oras ang pagitan ng Saudi Arabia at saka sa Pilipinas. Minsan naman, nauuna ang Saudi Arabia at doon sa Pilipinas, hindi pa nakikita ang buwan, dito pa rin sila sumusunod sa Saudi Arabia. No? So dapat doon tayo susunod sa kung saan tayo lugar naroroon. So isa pa sa mga gawain na hindi ka nais-nais, yung mga meron tayong mga kapatid na mga Muslim, especially sa Mindanao, na pagsapit, no? Ibig sabihin, halimbawa, bukas ay Ramadan na, sa ngayong gabi, lahat sila ay nagsisiliguan, naliligo sila. Hindi naman masama ang maliligo ka. Ngunit kung ang paliligo mo ay, kumbaga pa, inaakibat mo dito sa pagsamba na to or sa pagdating ng buwan ng Ramadan na ito po ay bid'ah, no? Dahil hindi po ito inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, hindi sinasabi na huwag tayong maligo.
Ngunit kung ang isang gawain ay inaakibat mo sa gawain na kung saan ibig sabihin ah, inaakibat mo sa gawaing pagsamba na hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hindi tinatanggap. So iwasan natin mga kapatid yung mga ganun na tawag dito mga gawain. Ang gawain natin dapat ay yung paghahanda. Ihanda natin ang ating sarili. Tulad na napag-usapan natin kahapon ng gabi, ihanda natin ang ating sarili sa um, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, iwasan natin ang mga bagay-bagay na makakasira ng ating pag-ayuno. No, bago pumasok ang buwan ng Ramadan, pag-aralan natin ang batas ng pag-aayuno, pag-aralan natin ang batas ng mga qiyamul layl, yung mga tarawih, no? Paano natin ito isagawa, no? At ano ang mga nakakasira ng mga pag-aayuno na to upang sa ganun ang ating ayuno ay katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon mga kapatid, meron naman tayo halimbawa sa loob mismo ng kung tayo ay nasa loob na mismo ng Ramadan, may mga bagay-bagay na hindi natin dapat gawin, no? Iwasan natin, no? Yung may uh, una yung pagsisira or pagsira ng ating pag-aayuno na uh, ibig sabihin, walang sapat na dahilan kung bakit natin ito sinisira. Gusto lang natin kumain o uminom. No? Ito po ay napakalaking kasalanan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahulugan ng hadith, sino man ang sirain niya ang kanyang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan na walang tawag dito, walang sapat na kadahilanan, so makikita niya ang kanyang bibig, ano? Ibig sabihin parang uh, 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 ano bang tawag diyan? Bahala na kayong mag-unawa nun, no? Yung parang alam niyo yung namimingwit, bingwit, ganon, ginaganon sa kanyang bibig, no? At lumalabas ang dugo doon. So yun ang punishment doon sa kwan. At kapag kasinira natin ng ating pag-ayuno na walang kadahilanan, hindi natin ito mababayaran, no? ng kahit sa buong buhay natin. Okay? So iwasan natin yun mga kapatid. Ito po ay malaking kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa pa mga kapatid, no, yung hindi ka nais-nais na gawin sa buwan ng Ramadan. Alam natin na ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagpapala, no? Shahrul Mubarak, no? Buwan ng pagpapala. Dito binubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso, no? Pintuan ng paraiso at isinasara ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng impyerno, no? So dito binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaluwagan sa pagsasagawa ng ating ibada, no? Sa ibadat atin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? At ang katulad ng napag-usapan natin mga nakarang gabi na ang biyaya, gantimpala ng pag-aayuno ay tanging ang Allah lamang ang nakakaalam. Katulad ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amali ibnu Adama lahu. Lahat ng gawain ng anak ni Adan ay sa kanya. Yung pagsasala, zakat, sadaqah, hajj, no, lahat ng gawain niya sa kanya ito. Illa siyam. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban lamang sa siyam, ibig sabihin pag-aayuno, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito ay sa akin. Kapag sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa niyang special ito, ibig sabihin ang gantimpala nito ay siya lamang nakakaalam, no? So, yung mga tawag dito, yung ating mga sala, ang gantimpala niya, gagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 10 hanggang 700, no? Ngunit ang pag-aayuno ay tanging Allah lamang ang nakakaalam, no?
At tandaan natin mga kapatid na ang pag-aayuno na to, as sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Ang pag-aayuno, ito ay panangga natin, no? Panangga natin sa apoy sa impyerno. Kaya naman, ayusin natin ang ating pag-aayuno. Huwag tayong makipag-away, huwag tayong magsalita ng masama o anumang panlilibak, no? Dahil ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un saimun." No? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang nag-aayuno, no, nararapat sa kanya ay hindi siya makipag-away o di kaya hindi siya gumawa ng masama. No? So iwasan natin ito sa buwan ng pag-aayuno natin. Huwag tayong magsalita ng masama, huwag tayong tawag dito yung mga namima o yung backbiting, no? Dahil kapag ito ang gawain natin, hindi matatanggap ang ating mga gawa, ibig sabihin pag-aayuno. No? Kapag ito ay tinatawag na kinakain natin ang laman ng ating kapatid. So, sino man ang kumakain ng laman ng kanyang kapatid, ang kanyang ayuno ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Kapag mayroong tao na gusto makipag-away sa kanya, no? O di kaya kumbaga pa mapusok sa kanya, wag niyang ibig sabihin, wag niyang tugunan ito, wag niyang sagutin ito. Bagkus ang kanyang sasabihin, ako ay nag-aayuno. Ako ay nag-aayuno. So, sa isang hadis din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man lam yada' qawlu zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun li ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. So, sino man ang tao na nag-aayuno na hindi niya maiwasan ang pagsasalita ng masama at mga gawaing jahal, ibig sabihin kaignorantihan, ibig sabihin injustice, no? Hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-iwas niya ng kanyang pagkain at pag-inom. No? Hindi kailangan ng Allah yun. So ano ang mapapala natin? No? So tandaan natin mga kapatid na iwasan natin ang mga bagay-bagay na makakasira ng ating pag-aayuno. Dito, nagpakagutom tayo, nagpakauhaw tayo, no? Sa wala, no? Walang silbi. Kaya iwasan natin ito. At katulad na nasabi natin mga kapatid, isa sa malaking kasalanan na hindi natin dapat gawin ito, yung pag-iwan ng obligadong sala. May mga tao na sa buwan ng Ramadan, masigasig sila magsagawa ng sunnah, ibig sabihin yung tarawih. Alam natin ang tarawih mga kapatid, ito ay sunnah lamang. Kung gagawin mo, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo naman gagawin, ay wala namang kaparusahan na igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Sunnah nga ito. No? Ngunit makikita natin sa buwan ng Ramadan, magsisilitawan ang mga Muslim, mapupuno ang masjid. Ano ang pinagdadarasalan nila? Yung sunnah na sala, yung tinatawag na tarawih or qiyamul layl. Ngunit pagkatapos noon, wala silang lohor, wala silang asar, wala silang fajar, no? Maghrib, isya. Isya mayroon sila kasi nandun kasama nung tarawih niyan. Pagkatapos ng isya, magsasagawa ng tarawih. So ano ang mapapala natin mga kapatid? Kung hindi natin isasagawa ang obligadong sala. So, mawawala ng saysay yung ating pag-aayuno. Sino man ang nag-aayuno na hindi nagdarasal 5 beses sa isang araw, hindi po tanggap ang kanyang pag-aayuno. Hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno ng hindi nagdarasal. Kabilang siya sa mga, ibig sabihin, mga kafir.
No? Kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah fa in tarakaha faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan or kasunduan natin tayo ng mga sumasampalataya o sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila na hindi sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal. Sino man na mag-iwan sa 5 beses na pagdarasal nito, no, tunay na siya ay tumakwil sa kanyang pananampalataya. So hindi ka Muslim kung hindi ka nagdarasal. So makikita natin sa buwan ng Ramadan, punong-puno ang masjid sa gabi. Pero pagdating ng Fajr, minsan pagkatapos kumain ng iftar, tuloy-tuloy na yun sa tulog at wala na siyang Fajr. O di kaya kung magsasalaman siya ng Fajr, pagkatapos ng Fajr, matutulog siya hanggang sa makaligtaan niya ang Dhuhr, makaligtaan niya ang Asar, gigising lamang siya kapag sasapit na ang tinatawag dito, uh, sasapit na ang Maghrib, no? Dahil magbe-break na siya ng fast niya. So, malaking kasalanan po mga kapatid ang pag-iwan ng obligadong sala. Kaya naman, doon sa kabilang buhay, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, masalakakum fi saqar? No? Bakit ka na bulid dyan sa apoy sa impyerno? Ang sasabi nila, no, qalu lam nakum minal musallin. No? Kami ay hindi nagsagawa ng pagdarasal. So, wag nating ibig sabihin sayangin ang mga pagkakataon. Actually, ang pagdarasal 5 beses ang araw mga kapatid, hindi lamang ito sa buwan ng Ramadan. Bagkus sa araw-araw na pamumuhay natin, kailangan natin na magdasal 5 beses isang araw. So, tandaan natin mga kapatid na walang saysay ang ating pagdarasal, ang ating pag-aayuno kung hindi tayo nagdarasal ng 5 beses isang araw. Pati yung ating pagdarasal ng sunna, ng tarawih, ay wala ding saysay dahil wala siyang fard, wala siyang obligadong sala. So, makikita natin mga kapatid. Kaya nga ang buwan ng Ramadan, katulad na napag-usapan natin, ang buwan ng Ramadan, ito ay buwan ng pagsasanay. Sinasanay natin ang ating sarili na magdasal 5 beses ang araw, tumayo ng pagdarasal sa gabi, qiyamul layl, no? Upang sa ganun pagkatapos ng Ramadan, sanay na tayo, no? So ibig sabihin, maisakatuparan natin ang 5 beses na pagdarasal natin. Okay? Kaya wag nating sayangin ang oras natin. So sa mga taong ibig sabihin nakasanayan nila na nagdarasal 5 beses isang araw, parang wala rin sa kanila yung tawag dito, yung kumbaga pa madali sa kanila yung pagsasagawa nila ng Qiyamul Layl, no? 5 beses kasi nakasanayan na nila yun. No? Hindi bago sa kanila. Ngunit ito sa mga taong mga hindi nagdarasal, magdarasal lamang sila kapag buwan ng Ramadan. Minsan, sasabi natin sila yung mga Muslim Ramadan. No? Kasi nakikita lamang natin sila sa masjid kapag buwan ng Ramadan. Punong-puno ang masjid. Ngunit halimbawa sa umpisa ng Ramadan hanggang 10 araw, no? Nababawasan hanggang pagsapit ng 30 araw o ibig sabihin last 10 days ng Ramadan, kukunti na lang din ang mga tao na nakikita natin na napapagod sila, no? Dapat hindi tayo papagod dahil ang gantimpala sa buwan ng Ramadan ay napakalaki, no? Ito ay kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tulad ng sabi ng Propeta Muhammad sallam, "Man sama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na meron siyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagnanasa na makamit niya ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Ganon din sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama, kanina man sama, ngayon man qama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang tumayo ng pagdarasal
Ha? Qiyamul Layl, mga dasal sa gabi, no? Nang ito ay ginagawa niya dahil sa paniwala niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagnanasa na makamit niya ang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Paano na lang kaya mga kapatid, tignan natin kung naisagawa natin ang mga gawain na to. Pagkatapos ng Ramadan, ano pa kaya matitira ang mga kasalanan natin? Lahat pinatatawad ng Allah. Lalong-lalo na kapag sumapit yung last 10 days ng Ramadan na merong pinakahuli, merong isang gabi dyan. No? Sabi ng Propeta Muhammad sallam, fihi laylatun khairun min alfi shahr. No? Diyan mayroong isang gabi diyan na nabanggit ko na ito sa inyo kahapon. No? Isang gabi diyan na ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinutumbasan ng higit sa 1,000 buwan, no? Na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. So ano pa kaya ang matitirang kasalanan pagkatapos ng Ramadan? Ngunit kung hindi tayo nagdarasal, nag-aayuno lamang tayo, no? Ang sinasala lamang natin or dinadasalan lamang natin ang sunnah, yung tinatawag na tarawih, ano ang mapapala natin? Sayang yung pagkakataon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sayang yung pagkakataon na pinaabot tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan na wala tayong napapala. Hmm? So, yan ay pangalawa sa mga gawain na hindi na ibig sabihin huwag nating gawin, yung pag-iwan sa ating pagdarasal, obligadong pagdarasal, no? At katulad na nasabi natin, yung mga uh, mga masasamang mga salita, no? Mga backbiting, mga namima, no? Nabanggit na natin 'yan, no? At isa pa ay yung pagwawaldas ng oras sa walang kabuluhang kuan, ibig sabihin mga gawain. Di ba, may mga tao na sa sa gabi ng Ramadan kasi ang ginagawa nila, pinagpapalit lamang nila yung gabi at araw ng Ramadan. Sa gabi, gising sila. Sa araw ng Ramadan, tulog sila dahil wala silang kain, wala silang inom, kaya kailangan lamang nilang matulog sa buong maghapon. Wala nang sala, no? Kaya walang pakinabang yung ganun. No? Dapat i-utilize natin, gamitin natin ng oras. No? Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khams." No? Paghandaan mo ang 5 bago dumating ang 5. So isa doon sa nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung oras mo, no? Yung ibig sabihin yung kawalan mo ng trabaho, ibig sabihin malaya ka sa trabaho bago dumating sa inyo ang ibig sabihin pagka-busy mo. So uh, ibig sabihin gugulin natin ang oras natin doon, no? So, pakinabangan natin yung oras natin na wala tayong ginagawa. Kaso lang ngayon, no, masyadong malaki or malakas ang fitna ni Shaitan sa atin. No, dahil dito sa jawal, no? Isang kapatid nga, no, sinabi niya, mapanlinlang ang jawal. No? Tunay nga na mapanlinlang ang jawal. Dahil marami sa atin. So instead na magbasa ng Quran, ano, mag-dhikr, no? So ginugugol sa maghapon dahil sa hindi naman siya wala siyang pinagkakabalahan na kumain o uminom, no? Ang ginagawa nila ay nagkukuhan lamang, nagse-cellphone lamang. So inuubos, pinapatay ang oras sa walang kakwenta-kwentang mga. Okay, sorry mga kapatid, naputol tayo. Umina yung ating tawag dito, internet. Sensya na. Okay lang, Sheikh Abdulaziz. Okay lang po. Okay Alhamdulillah. na. Okay. Okay po. So, saan na tayo naputol doon, no? Ang Doon sa mapanlinlang na jawal. yung mapandinla ang jawal, no? So wag nating sayangin ang ating oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kapag meron tayong pagkakataon, merong bakanting oras natin, gugulin natin ito sa pagbabasa ng Quran,
no? Pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magsala ng sunnah, no? Upang ma-utilize natin yung oras sa tamang pamamaraan. Kaya nga yun ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natin, no? Ang tanim khamsan qabla khams, no? Ibig sabihin paghandaan mo ang 5 bago dumating ang 5. At isa doon yung farago ka qabla shugulak. No? Ibig sabihin yung kawalan ng iyong tawag dito mga gawain bago dumating na ikaw ay magiging busy na. No? So kapag wala tayong ginagawa, no, meron tayong mga cellphone, so meron naman na mga application ng Quran, mga dhikr diyan sa cellphone natin, iwasan natin, no? At least sa isang buwan, sikapin natin na hindi tayo makakarinig ng mga tawag dito, mga music o anumang mga videos na walang kabuluhan, no? Maraming mga videos na patungkol sa pananampalataya, mga tawag dito, mga lecture tungkol sa Islam. So doon natin gugulin ang ating oras, no? Huwag sa mga walang kwentang bagay. So isa pa sa mga maling gawain or hindi natin iwasan natin sa buwan ng Ramadan na ito ay yaong makipagtalik sa asawa, no? Talagang malaking kasalanan ito. Sa mga may mga asawa, no, iwasan natin, ilayo-layo muna natin ang ating mga asawa sa maghapon, no? Iwasan natin na makapagtalik tayo sa kanila, no? So dahil napakalaking kabayaran ang kumbaga ang inatang sa atin dito, no? Kapag ginawa natin ito, no, isa doon ay yung magpapakawala tayo ng alipin. Kung meron tayong alipin, wala nga tayo, alipin na nga tayo eh. No? Ano pang pakakawala natin? Kung hindi natin kaya yun, ay mag-ayuno tayo ng 2 buwan na sunod-sunod. So parang hindi natin kaya yun, no? Kaya iwasan natin. Kung hindi natin kaya yun, ay magpakain tayo ng 60 mahihirap na tao. Sa bawat araw ay magpakain tayo ng isang mahirap na tao. No? So, iwasan natin yan. No? At isa pa yung ah, pagkatamad natin sa pagsagawa ng ibada. Inuulit ko mga kapatid na ang buwan ng Ramadan ay buwan ng ibada. Buwan ng pagpaparami ng ibada dahil katulad ng nasabi natin, doble-doble, limpak-limpak ang gantimpala na igagawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. So sikapin natin sa loob lamang ng ah, isang buwan at katulad ng sabi natin mga kapatid, ang pag-aayuno natin ay hindi lamang sa pag-iwas sa pagkain, pag-inom at pagtatalik sa asawa, bagkus, no? Pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pagiging tamad sa pagsamba sa Allah. Imagine mga kapatid, pinarating tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan, binigyan tayo niya ng pagkakataon na makagawa na maraming ibada. Ngunit anong ginawa natin? Huh? So hindi tayo nakakasigurado kung aabutin pa natin ang mga susunod na Ramadan. Kaya pagkakataon na natin ito na mapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi ng Propeta Muhammad, man hurima khairaha faqad hurim. Sino man ang pagbawalan niya ang kanyang sarili sa mga kabutihan nito, tunay na siya ay napagkaitan ng mga gawain, mga mabubuting gawa nito. So, wag tayong tamad. No? Wag natin pairalin yung pagiging tamad natin, pagiging matulugin natin. No? Iwasan natin yun. So, dahil ang pag-aayuno na ito mga kapatid, no? Sa araw ng paghukom, siya ay mamamagitan sa atin. Mamamagitan sa atin ng pag-aayuno, mamamagitan sa atin ang Quran. So, sasabihin ng pag-aayuno, O Allah, no? Hayaan mo ako mamamagitan sa Kanya dahil iniwasan niya. Ibig sabihin, hindi siya natutulog sa gabi.
no, sa sa Quran. Hindi siya natutulog sa gabi sa pagbabasa sa akin, no? At ganun din nasasabi ah, ng pag-aayuno, O Allah, hayaan mo ako makipamagitan sa kanya dahil sa iniwan niya yung pag-inom at pagsabi pagkain, pagtatalik sa asawa dahil sa iyo, O Allah. Kaya sila ay pahintulutang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mamamagitan sa tao na to. Kaya sikapin natin na paulit-ulit na sinasabi natin na makuha natin ang mabuting gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. So sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kahuluganong hadis, tunay sabi niya si Jibril alayhi salam at dumating sa kanya. Sabi niya, sino man ang dumating sa buwan ng Ramadan at hindi siya napatawad sa kanyang mga kasalanan at siya ay mapasok sa impyerno, no, ng Allah subhanahu wa ta'ala, itatapon siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy sa impyerno. So sabi ng Jibril, sabihin mo amin. So sabi ng propeta, amin. Kapag nag-amin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin malaking kasalanan ito, mga kapatid. So isa pa sa mga maling gawain, na matapos yung oras, maling gawain, no, ng taong nag-aayuno, mga kapatid, ay yung ibig sabihin labis-labis na pagkain, no? Labis-labis na pagkain sa panahon ng iftar, no? Yung pag-break ng fast natin. May mga tao na talagang todong-todo kumain, no? Talagang pinupuno ang tiyan. So ang tendency noon na ma matatama rin siya, no? Pagkatapos niyang kumain ay matutulog siya. So, minsan, mismo yung tawag dito, yung Maghrib, hindi na siya magdarasal kasi nakatulog siya. At lalong-lalo na yung Isha at saka yung Tarawih. So, dahil sa kabusugan niya, at siya ay, alam niyo naman mga kapatid, kapag nabusog tayo, ay mas gugustuhin natin yung matulog. No? So, iwasan natin yun. So, pagka tayo ay kumain ng iftar, no, yung slight lang ba? Ibig sabihin, light lang. No? Yung magaan lang na pagkain. Dates or tubig lang muna. Then magsala tayo ng Maghrib. After Maghrib, kakain tayo ng konti at paghandaan natin yung Salatul Isha at saka Salatul Tarawih na hindi tayo maaantukin. No? Kasi kapag busog na busog ka, hindi ka makaruko, hindi ka makasujud dahil sa bigat ng iyong tiyan. So iwasan natin yung labis-labis na pagkain sa tuwing tayo ay magbe-break ng ating fast. So yan mga kapatid na isa pa, no, mga maling gawain ng mga tao ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, dami-daming mga nagkalat yung mga malls. Ano ang ginagawa ng mga tao? Sinasayang mga oras nila papunta sa mall o gano'n. Minsan, ah, namimili na maraming pagkain. Nag-i-imbak sila na maraming pagkain bilang paghahanda nila. Actually, mga kapatid, kung titingnan natin, itong pag-aayuno na to, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makatipid tayo. No? Nakukunti lang ang pagkain. Ang ginagawa naman ng mga tao, bago sasapit ang Ramadan, nag-i-imbak sila ng maraming pagkain. Para bagang ah, ang Ramadan ay para magpataba o di kaya ah, hindi ganun, ano? So, titingnan natin sa medical point of view, ito ay magandang pagkakataon upang tawag dito, upang mabawasan ah, yung ano ba tawag diyan, mga calories sa katawan natin, ano? Minsan pagka sa doktor, minsan inuutusan tayo mag-ayuno, no? Para mawala yung mga toxic sa ating katawan. Pero ang tao, ang ginagawa niya ay talagang lamon ng todo sa buwan ng Ramadan. Iwasan natin ito mga kapatid, yung uh,
pagkain ng marami, yung pamimili, papunta sa mga mall, sinasayang nating oras natin. Minsan nagsasala ng tarawih ang mga tao, pumupunta dun sa mall or saan na, kwan, no? Nag-i-enjoy sila, no? Nasasayang yung panahon nila sa kwan. So, especially mga kapatid, last 10 days ng Ramadan, no? Igugol natin ang sarili natin sa pagsasala. So, inshallah mga kapatid, yan lamang ang mga maibibigay ko sa inyo na payo na iwasan